Ang matigas na tunog ng pulang tinta na tumatama sa papel ang pumunit sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Final warning. 2 salita. Ngunit para kay Amara Reyes, ang 2 salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan. Sa ilalim nito, isang numero na may napakaraming zero, isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay pa. Napayuko si Amara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na nanginginig habang hawak ang bill ng ospital. Dahan-dahan siyang sumilip sa salamin ng pinto ng kwarto. Doon, mahimbing na natutulog ang kanyang ina, si Althea. Payapa ang mukha nito, walang bakas ng sakit na unti-unting umuubos sa lakas niya. Walang kamalay-malay sa bigat ng mundong pinapasan ng kanyang anak. Ang tanging maririnig ay ang mahinang, ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso nito. Isang tunog na para kay Amara ay paalala ng bawat segundong lumilipas, bawat pisong kailangan niyang hanapin. Pangako. Nay. Bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Gagawin ko ang lahat. Hindi kita pababayaan. Iyon ang pangakong nagdala sa kanya sa harap ng isang malaki at itim na bakal na tarangkahan kinabukasan. Villa Esperanza. Nakatayo si Amara sa labas, tinitingala ang matataas na pader na tila ba bumubulong ng kapangyarihan at yaman na hindi niya kailanman naranasan. Ang pangalan na nakaukit sa gintong mga letra ay isang kabalintunaan. Pag-asa. Sana nga ay may pag-asang naghihintay sa kanya sa loob. Diyos ko, sana matanggap ako. Dasal niya sa kanyang isipan habang pinipisil ang laylayan ng kanyang bestidang ilang beses na niyang isinuot sa mga interview. Isang matinis na tunog ang narinig niya at dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. Para itong isang bibig na bakal na handa siyang lamunin ng buo. Sa pagpasok niya, isang perpektong hardin at isang mansyon na kasing laki ng isang palasyo ang sumalubong sa kanya. Ang sahig sa pasukan ay gawa sa marmol. Sobrang kinis na halos makita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang dalagang may mga matang pagod, ngunit puno ng determinasyon. Isang babae na nakaunipormeng kulay abo at itim na may buhok na nakapusod ng mahigpit ang sumalubong sa kanya. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw si Amara Reyes? Tanong ng babae. Ang boses ay kasing linis at kasing lamig ng marmol na sahig. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at naramdaman ni Amira na para siyang isang insektong sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Opo, ma'am. Ako nga po, sagot ni Amara. Sinubukang gawing magalang ang kanyang boses. Ako si Katrina Ramos, ang head housekeeper. Pagpapakilala nito, sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Katrina sa isang maliit na opisina sa likod bahay. Walang anumang pag-aalinlangan, inilahad nito sa kanya ang isang listahan ng mga gawain. Mahaba. Imposibleng matapos sa isang araw para sa isang tao. Ito ang mga responsibilidad mo, sabi ni Katrina. Ang tono ay hindi nag-aanyaya ng anumang tanong. Ang paglilinis ng silangang bahagi ng mansyon, pag-aayos ng hardin sa hapon, at pagtulong sa kusina kapag kinakailangan. At isang paalala. Amara, ayaw na ayaw ni Sir Miguel ng gulo, lalo na malapit sa kanyang opisina. Malinaw ba? Opo, ma'am. Malinaw po. Mabilis na sagot ni Amara, kahit na ang puso niya ay kumakabog sa kaba. Sir Miguel, ang amo na hindi pa niya nakikita. Sinimulan ni Amara ang kanyang trabaho ng may buong sigasig. Bawat sulok ay kinuskos niya, bawat alikabok ay pinunasan. Pagod na pagod siya, ngunit ang imahe ng kanyang ina sa ospital ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang maghahapon na, inutusan siya ni Katrina na magdala ng isang tray ng malamig na tubig at baso sa isang maliit na mesa sa pasilyo
malapit sa sinasabing opisina ni Sir Miguel. Dahan-dahan lang, paalala ni Katrina na may pahiwatig ng panunuya. Baka makabasag ka pa. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang maingat na daladala ang tray. Ang pasilyo ay tahimik. Masyadong tahimik. Malapit na siya sa mesa nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng itim na damit at may mukhang kasing tigas ng bato ang lumabas. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong pasilyo, nagdadala ng isang aura ng lamig at panganib. Nagulat si Amara, nataranta siya. Ang kanyang paa ay naipit sa gilid ng maliit na alpombra. Sa isang iglap, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang tray ay tumagilid. Ang pitsel ng tubig ay nahulog. Ang baso ay nabasag sa sahig. Ang tunog ay sumabog sa katahimikan. Napatigil ang mundo ni Amara. Ang tubig ay kumalat sa sahig na gawa sa kahoy, papalapit sa mamahaling sapatos na katad ng lalaki. Dahan-dahan, itinuon ng lalaki ang kanyang tingin mula sa basag na bubog sa sahig patungo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon, ngunit sa ilalim nito ay may nag-aapoy na galit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ito ay mababa at puno ng awtoridad na tumagos sa puso ni Amara na parang isang piraso ng yelo. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nauutal na sabi ni Amara. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Hindi siya pinansin ng lalaki. Tumingin lang ito sa kanya na para siyang isang bagay na nakakadiri. Humakbang ito palapit at napaatras si Amara hanggang sa ang likod niya ay tumama sa pader. Ito ang unang araw mo, sabi ng lalaki. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. At ito na agad ang ipinakita mo sa akin. Napalunok si Amara. Hindi siya makahinga. Ang lalaking ito, si Sir Miguel de la Vega. Itinuro ni Miguel ang basag na salamin sa sahig. Pagkatapos ay muling ibinalik ang kanyang malamig na tingin kay Amara. Isa pang pagkakamali. Bulong niya. Ang boses niya ay isang mapanganib na babala na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. At makakaalis ka na sa pamamahay na to. Isinara ni Miguel de la Vega ang mabigat na pinto ng kanyang opisina. Ang malakas na pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang tunog ng pinalidad na nagpatahimik sa anumang bulungan mula sa labas. Sa wakas, katahimikan. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy luma na mga libro at mamahaling kahoy. Walang anumang palamuti sa dingding maliban sa isang malaking abstract na painting na puro itim at kulay abo. Ang kanyang mundo ay maayos. Bawat bagay ay may sariling lugar. Bawat segundo ay nakaplano. Isang kalampag, isang istorbo. Iyon ang dala ng babaeng iyon sa kanyang maayos na mundo. Naupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinusubukang alisin sa kanyang isipan ang imahe ng nanginginig na babae, si Amara. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Tulad ng isang usa na naligaw sa gitna ng kalsada. Ngunit sa likod ng takot na yon, may nakita siyang kakaiba. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Tunay na pagkataranta. Walang pagkukunwari. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kalokohan. Lahat sila ay pare-pareho. Lahat ay may tinatagong motibo. Sa gilid ng kanyang mesa, may isang silver na picture frame. Kinuha niya ito. Sa larawan, dalawang magkaibang bersyon ng De La Vega ang nakangiti. Siya, mas bata, na may ngiting pilit. At ang kanyang kuya, si Marco, na may ngiting abot-tenga, puno ng buhay. Hinaplos niya ang malamig na salamin ng picture frame. Ang alaala ay isang matalim na kutsilyo na laging nakatutok sa kanyang puso. Si Marco, ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Ang dahilan kung bakit si Sofia
ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Mabigat niyang ibinaba ang picture frame. Ang nakaraan ay nakaraan. Hindi na maibabalik. Binuksan niya ang monitor sa kanyang tabi kung saan nakakonekta ang mga security camera ng buong mansyon. Isang pindot lang at lumitaw ang imahe ng pasilyo sa labas ng kanyang opisina. Nakita niya ang babae, si Amara, na nagmamadaling nililinis ang nabasag na salamin at pinupunasan ang natapong tubig. Inaasahan niyang makikita ang pagkainis o pagrereklamo sa mukha nito, ngunit wala. Ang nakita niya ay purong konsentrasyon. Tinitiyak nito na walang maiiwang kahit isang maliit na piraso ng bubog na ang sahig ay mas tuyo pa kaysa dati. Pagkatapos, tahimik itong bumalik sa kanyang gawain. Nililinis ang bawat sulok na para bang ang buhay niya ay nakasalalay dito. May kakaibang dedikasyon sa bawat kilos nito. Isang bagay na nakakainis, isang bagay na nakakaintriga. Pinatay niya ang monitor. Isa lamang siyang katulong. Hindi siya dapat mag-aksaya ng oras sa pag-iisip tungkol sa kanya. Dumating ang oras ng hapunan. Ang malawak na dining hall ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Sa kabilang dulo ng napakahabang mesa ay nakaupo si Sofia, ang kanyang 6 na taong gulang na pamangkin. Ang maliit niyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanyang plato. Hindi niya ginagalaw ang kanyang pagkain. "Sofia, kainin mo yan," sabi ni Miguel. Ang boses niya ay mas parang isang utos kaysa isang pakiusap. Hindi sumagot ang bata. Tinulak lang nito ang gisantes sa gilid ng kanyang plato gamit ang tinidor. "Sinabi kong kainin mo ang pagkain mo," ulit ni Miguel. Mas matigas na ngayon. "Ayoko po," mahinang sagot ni Sofia, hindi tumitingin sa kanya. Isang pamilyar na galit ang nagsimulang umakyat sa dibdib ni Miguel. Bakit napakahirap? Nagtatrabaho siya araw at gabi para ibigay ang lahat sa batang ito. Pero isang simpleng hapunan ay hindi pa nila matapos ng payapa. Hindi niya alam kung paano kumonekta. Ang pagmamahal, para sa kanya, ay isang lengguwahe na matagal na niyang kinalimutan kung paano bigkasin. "Hindi ka aalis sa lamesang ito hanggat hindi mo nauubos yan," deklara niya. Tumayo siya at iniwan ang bata sa malawak at malungkot na silid. Pumunta siya sa beranda na nakatanaw sa madilim na hardin, humihinga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Doon, sa katahimikan ng gabi, may narinig siyang isang tunog, isang mahinang pag-awit, isang uyayi. Ang himig ay simple, ngunit malambing, at ito ay nagmumula sa direksyon ng mga quarter ng mga katulong. Sinundan niya ang tunog gamit ang kanyang pandinig. Tulog na. "Bunso," ang mga bituin sa langit. Bigla siyang natigilan. Pamilyar ang kantang yon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hardin na puno ng mga puting rosas, ang halakhak ng isang babae at ang parehong uyayi na inaawit sa kanya habang nakahiga sila sa damuhan. Si Isabela, ang babaeng minahal niya, ang babaeng sumira sa kanya. Ang init ng alaala ay mabilis na napalitan ng nagyeyelong kirot ng pagkakanulo. Sino ang kumakanta? Bakit niya alam ang kantang iyon? Mabilis siyang lumingon at nakita niya sa isang bintana na bahagyang bukas, si Amara. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama, inaayos ang kanyang mga gamit habang walang kamalay-malay na kumakanta. Isang koinsidensya? O isang plano? Ang paranoia ay kumalat sa kanyang sistema na parang lason. Hindi siya magpapalinlang muli. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang numero ni Katrina. "Sir Miguel," sagot ng nasa kabilang linya. "Katrina," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Yung bagong katulong, si Amara. "Opo, sir?"
Tumingin si Miguel sa direksyon kung saan nanggagaling ang pag-awit. Ang himig na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon ay isang babala. Bantayan mo ang bawat kilos niya. Ayoko ng anumang gulo. Pagod na bumagsak si Amara sa kanyang kama. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Sir Miguel ay umuulit-ulit sa kanyang ulo, malamig at matalim na parang yelo. Isa pang pagkakamali. Napabuntong hininga siya. Paano siya makakatagal sa lugar na ito kung sa unang araw pa lang ay muntik na siyang masisante? Ang mansyon ay maganda? Oo. Ngunit ang hangin sa loob ay mabigat. Ang mga tingin ni Katrina ay puno ng paghamak at ang presensya ni Sir Miguel ay sapat na para manigas ang sinuman sa takot. Ngunit pagkatapos, naaalala niya ang dahilan kung bakit siya naroroon. Ang mukha ng kanyang ina, ang bill ng ospital, ang kinabukasan ng kapatid niyang si Leo. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang maging perpekto. Kailangan niyang maging parang anino. Hindi nakikita, hindi naririnig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang hanapin ang antok sa gitna ng pag-aalala. Nagsisimula na siyang lumubog sa kadiliman nang isang tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw, hindi isang ordinaryong sigaw. Ito ay isang sigaw na puno ng purong takot. Isang tunog na nagmumula sa isang batang nagmamakaawa para sa tulong. Napabalikwas ng bangon si Amara. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Ang sigaw ay nagpatuloy, sunod-sunod, desperado. Galing ito sa itaas, sa pangunahing bahagi ng mansyon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ang ibang mga katulong ay sumisilip din mula sa kanilang mga pinto. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit walang sino mang gumagalaw. Ano yon? Bulong ng isa. Si Ma'am Sofia na naman. Sagot ng isa pa. Binabangungot na naman siguro. Ang mga sigaw ay lalong lumakas, mas nakakabagabag. Nakita ni Amara si Katrina na lumabas mula sa kanyang kwarto. Ang mukha nito ay bakas ang pagkainis, hindi pag-aalala. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Sir Miguel at mabilis siyang lumabas. Ang mukha niya ay puno ng tensyon. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid ni Sofia. Sofia, tumigil ka na. Narinig ni Amara ang boses ni Sir Miguel, ngunit hindi ito naglalaman ng lambing. Ito ay boses ng isang taong nag-uutos, sinusubukang kontrolin ang isang bagay na hindi makontrol. Ang sigaw ng bata ay lalo lang lumakas, sinasabayan ngayon ng malakas na pag-iyak. Isang bagay sa loob ni Amara ang hindi mapakali. Bilang panganay na kapatid, alam niya ang pagkakaiba ng simpleng pag-iyak at ng iyak na dulot ng tunay na takot. At ang naririnig niya ay takot. Huwag kang makialam, sabi ni Katrina sa tabi niya. Nahalata siguro ang balak niya. Trabaho lang natin ang problemahin natin. Ngunit hindi na nakikinig si Amara. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Ang takot niya kay Sir Miguel ay nariyan pa rin, ngunit mas malakas ang awa na nararamdaman niya para sa batang umiiyak. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakabukas na pinto. Sa loob, ang tanawin ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Nakaupo si Sofia sa kanyang malaking kama. Ang buhok ay gulo-gulo. Ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Nanginginig ito habang humihikbi. Ang mga mata ay nakapikit na, para bang ayaw makita ang anumang nasa kanyang panaginip. Nakatayo lang si Sir Miguel sa gilid. Ang mga kamay ay nakakuyom. Ang mukha ay nagpapakita ng bigo at galit na pinaghalo. Siya ang CEO ng isang malaking kumpanya. Isang taong kayang magpatakbo ng isang imperyo. Ngunit sa harap ng luha ng isang bata, siya ay walang magawa. Huminga ng malalim si Amara bago kumatok ng mahina sa pinto. Napalingon si Sir Miguel. Ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa inis nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Sir, baka po makatulong ako, sabi ni Amara. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng sinseridad. Tiningnan siya ni Miguel na para bang nababaliw siya. Ngunit isa pang malakas na hikbi mula kay Sofia ang muling kumuha ng atensyon niya. Mama! Mama! Iyak ng bata. Isang bakas ng sakit ang dumaan sa mukha ni Miguel. Sa isang iglap, nawala ang tigas nito at napalitan ng pagod. Napaatras siya. Gawin mo ang gusto mo, sabi niya. Ang boses niya ay halos isang pabulong na. Basta't patigilin mo siya sa pag-iyak. Tumango si Amara at dahan-dahang pumasok sa silid. Hindi siya agad lumapit. Umupo siya sa sahig, ilang talampakan mula sa kama. Para hindi matakot ang bata, hindi siya nagsalita. Humuni lang siya ng mahina, isang pamilyar na oyayi. Narinig ni Sofia ang paghuni at bahagyang tumigil sa pag-iyak. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata na namumubugto at puno pa rin ng takot. "Huwag kang matakot," mahinang sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay malambing at mahinahon. "May ikukwento ako sa'yo tungkol sa isang maliit na bituin na takot sa dilim." Nakinig ang bata. Nakinig din si Miguel na nakatayo lang sa may pintuan na parang isang anino. "Alam mo ba," patuloy ni Amara, "ang maliit na bituin ay laging umiiyak tuwing gabi. Kasi akala niya nilalamon siya ng dilim. Pero isang gabi, sinabi sa kanya ng buwan, 'Maliit na bituin, huwag kang matakot. Dahil sa gitna ng dilim, doon pinakamaliwanag ang iyong ilaw.'" Unti-unting huminahon ang paghinga ni Sofia. Ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng maliliit na pagsinghot. "Lahat tayo ay may sariling ilaw, Sofia," bulong ni Amara. "Kahit ang pinakamatinding dilim, hindi kayang patayin ang ilaw na yan." Dahan-dahang lumapit si Amara at umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata. Mainit. Nanginginig pa rin, pero hindi na kasing tindi ng kanina. Nanatili siyang ganoon. Kinakantahan si Sofia ng oyayi, hanggang sa unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata nito. At sa wakas ay nakatulog ng mahimbing. Ang kamay nito ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanya. Maingat na tumayo si Amara para umalis. Paglingon niya, wala na si Sir Miguel sa pintuan. Nakaalis na ito nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, habang nagwawali si Amara sa pasilyo, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakatayo roon si Sir Miguel, bihis na para sa trabaho. Inaasahan ni Amara na papagalitan siya. Ngunit sa halip, nagsalita ito sa isang boses na formal at walang emosyon na para bang nagbibigay ng isang business instruction. "Mula ngayon, isa sa mga tungkulin mo ay samahan si Sofia bago siya matulog." Napatanga si Amara. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Sa likod ni Sir Miguel, sa may dulo ng pasilyo, nakatayo si Katrina. Naglilinis ito ng isang florera, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa kanila. At sa isang saglit, bago ito mabilis na ngumiti ng peke, nakita ni Amara ang isang kislap ng purong galit sa mga mata nito. Isang galit na nangangako ng gulo. Lumipas ang isang linggo. Isang linggo ng hindi pamilyar na kapayapaan sa Villa Esperanza. Para kay Miguel de la Vega, ang kapayapaan ay isang bagay na nakakabahala. Sanay siya sa gulo, sa mga problemang kailangang solusyonan, sa mga pader na kailangang itayo. Ngunit ngayon, ang tanging maririnig tuwing gabi ay ang mahinang paghuni ni Amara mula sa silid ni Sofia, na sinusundan ng katahimikan, isang tunay na katahimikan, hindi na muling pinupunit ng mga sigaw at pag-iyak. Mula sa kanyang opisina, madalas niyang pinagmamasdan ang dalawa sa hardin tuwing hapon. Si Sofia na dati ay parang isang maliit na multo sa loob ng mansyon ay tumatawa na ngayon. Tumatakbo. Nagtatanim ng mga bulaklak kasama si Amara. Ang kanyang pamangkin na matagal na niyang sinusubukang abutin pero laging parang hangin ay sa wakas
ay nagiging isang bata muli. At lahat ng yon ay dahil sa babaeng yon. Si Amara Reyes. Hindi ko siya maintindihan. Bulong ni Miguel sa sarili habang nakatanaw sa bintana. Nakikita niya si Amara na matiyagang tinuturuan si Sofia kung paano diligan ang mga rosas. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Amara at sa isang saglit, nakita ni Miguel ang isang bagay na higit pa sa isang simpleng katulong. Nakita niya ang isang dalisay na kabutihan na halos nakakasilaw. Isang kabutihan na nagpapaalala sa kanya kung gaano kadilim ang sarili niyang mundo. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi, isa lamang itong trabaho para sa kanya. Ginagawa niya lang kung ano ang binabayad sa kanya. Ganoon lang iyon. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Isinara niya ang kanyang laptop at tumayo. Kailangan niya ng sariwang hangin. Iyon lang, walang ibang dahilan. Naglakad siya palabas patungo sa hardin. Ang tawa ni Sofia ang unang sumalubong sa kanya. "Tito Miguel!" Sigaw ng bata nang makita siya. Tumakbo ito palapit at, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, niyakap siya ng mahigpit sa kanyang binti. Natigilan si Miguel. Hindi niya alam kung paano tutugon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ng bata. "Ate Amara is teaching me how to talk to flowers," masayang sabi ni Sofia. Napatingin si Miguel kay Amara. Mabilis itong yumuko bilang paggalang, ang mukha ay bahagyang namumula. "Sir, magandang hapon po." Anong bulaklak yan?" Tanong ni Miguel. Itinuturo ang isang halaman na may mga dilaw na bulaklak. Ang tanong ay tunog awkward at pilit, kahit sa sarili niyang pandinig. Yan po, sir. Ay yelo." Sabi po ng lola ko, simbolo raw po iyan ng pag-asa sa gitna ng paghihirap. Kasi tumutubo po siya kahit saan. Paliwanag ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nagningning habang nagsasalita tungkol sa isang bagay na simple. Tumangulang si Miguel. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Nakatitig lang siya kay Amara at nakatitig din ito sa kanya bago mabilis na umiwas ng tingin. May isang bagay sa katahimikang iyon, isang kuryenteng hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Kinagabihan, sa hapagkakainan, ang pagbabago ay mas kapansin-pansin. "Tito, alam mo ba? Si Ate Amara, marunong siyang gumawa ng korona gamit ang dahon ng niyog," sabi ni Sofia habang masiglang isinusubo ang kanyang pagkain. "At saka," sabi niya, "kapag may nakita kang tutubi, may magandang balitang darating." Hindi nagsasalita si Miguel, ngunit nakikinig siya. Bawat kwento ni Sofia ay tungkol kay Amara. Kaya hindi ako. Tapos po tinuruan niya akong kantahin yung Bahay Kubo ng buo. Kahit maliit, marunong humabol. Sa puntong yon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Hindi niya ito napigilan, hindi niya ito namalayan. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Ilang metro ang layo, nakita ito ng dalawang matandang kasambahay na naghahain ng pagkain. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Sa loob ng 2 taon nilang paninilbihan sa Villa Esperanza, ngayon lang nila nakitang muli ang ngiting iyon sa mukha ng kanilang amo. Ngunit hindi lang sila ang nakakita. Mula sa pintuan ng kusina, nakatayo si Katrina. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang sa isang agila. Nakita niya ang lahat, ang pag-uusap sa hardin, ang yakap ni Sofia, at ngayon, ang pinakamasama sa lahat, ang nangiti ni Miguel. Ang nangiti na dulot ng babaeng iyon. Ang init na unti-unting bumabalot sa mansyon ay isang apoy na kailangan niyang apulahin. Mabilis, dahan-dahan siyang umatras,
Kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at pumunta sa isang madilim na sulok ng likod bahay. Mabilis niyang pinindot ang isang numero. "Hello?" Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. "Ako to," sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bakas ng pagiging magalang na ipinapakita niya sa mansyon. "Kailangan na nating simulan ang plano." Samantala, pagkatapos ng kanyang mga gawain, pumasok si Amara sa kanyang maliit na silid. Masaya siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nagawa siyang tama. Ang ngiti ni Sofia at ang hindi gaanong kasungit na pakikitungo ni Sir Miguel ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nakapatong sa kama. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, sinagot niya ito. "Hello, Amara Reyes?" Tanong ng isang malamig na boses ng lalaki. "Sino po ito?" "Hindi na mahalaga kung sino ako," sabi ng lalaki. Ang tono ay puno ng pagbabanta. "Ang mahalaga, alam ko kung nasaan ang nanay mo. St. Luke's Hospital, room 304. At alam ko rin na 3 buwan na kayong hindi nakakabayad." Nanigas si Amara. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. "Paano niyo nalaman? May 1 linggo ka para magbayad ng kalahati ng utang niyo. Kung hindi, baka mabisita namin ang nanay mo. Baka aksidenteng matanggal ang dextrose niya. Naiintindihan mo ba?" Ang pag-asa na naramdaman ni Amara kanina ay biglang naglaho, napalitan ng purong sindak. "Huwag! Pakiusap! Huwag ninyong gagawin yan! Magbabayad ako! Pakiusap!" Nanginginig, mabilis siyang tumakbo palabas, naghahanap ng isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanya. Napunta siya sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, sa likod ng malalaking paso kung saan ang dilim ay halos kumpleto. "Promise, magbabayad ako. Bigyan niyo lang ako ng oras. Kailangan ko ng pera." Umiiyak niyang pakiusap sa cellphone, hindi alintana ang kanyang paligid. Hindi niya alam na ilang metro lang ang layo, nakatago sa likod ng isang malaking puno, ay si Katrina. Ang cellphone nito ay nakataas. Ang pulang ilaw ng recording ay tahimik na kumikislap sa dilim, kinukunan ng bawat salita, bawat hikbi, bawat desperadong pakiusap ni Amara para sa pera. Sa mukha ni Katrina, isang masamang ngiti ang dahan-dahang gumuhit. Hawak na niya ang kanyang sandata. Kinabukasan, gumising si Amara na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang mga salita ng lalaki sa telepono ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema buong gabi. Pinupuno siya ng takot na hindi niya maialis. Ang kanyang ina, ang kanyang pamilya, sila ang kahinaan niya. At alam iyon ng mga kaaway niya. Kailangan niya ng pera, mabilis. Ngayon, higit kailanman, ang trabahong ito ay ang tanging tali na nag-uugnay sa kanya sa pag-asa. Sa kabila ng takot, pinilit niyang ngumiti. Pinilit niyang gawin ang kanyang mga trabaho nang may parehong sigasig. Kailangan niyang maging mas mahusay, mas masipag. Kailangan niyang patunayan kay Sir Miguel na karapat-dapat siya sa bawat sentimong ibinabayad sa kanya. Ang araw ay lumipas sa isang malabong ulap ng paglilinis at pag-aalala. Ang tanging liwanag sa kanyang araw ay ang mga oras na kasama niya si Sofia. Ang tawa ng bata ay isang pansamantalang lunas sa kanyang mabigat na puso. Nang hapon na yon, habang tinutulungan niya si Sofia na gumawa ng takdang aralin sa isang maliit na mesa sa sala, narinig nila ang pagdating ni Sir Miguel. Mas maaga ito kaysa karaniwan. Automatikong napangiti si Amara. Naalala niya ang nangiti nito kahapon, isang pambihirang pangyayari na nagbigay sa kanya ng kaunting init. Inayos niya ang kanyang sarili at tumayo para batiin ito. "Magandang hapon po, sir," sabi niya. Ang kanyang boses ay masigla. Dumaan si Miguel sa kanilang harapan.
Hindi ito tumigil. Hindi ito tumingin. Ang tanging pagkilala sa kanyang presensya ay isang bahagyang paggalaw ng ulo nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba. Ang kaunting init na nakita niya kahapon ay ganap na nawala. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig pa kaysa sa dati, isang nagyayelong pader ng kawalang interes na may bakas ng pagkasuklam. Para siyang isang hangin na dumaan lang, hindi nakikita, walang halaga. Napatanga si Amara, ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Anong nangyari? May nagawa ba siyang mali? Sinubukan niyang balikan ang lahat ng nangyari. Ang pag-uusap sa hardin, ang hapunan, wala siyang maisip. Tito, look, Ate Amara helped me get a star on my homework. Masayang ipinakita ni Sofia ang kanyang papel. Kinuha ni Miguel ang papel. Tiningnan ito ng isang segundo at ibinalik sa mesa. Good, sabi niya. Ang boses ay walang anumang emosyon bago tumalikod at umakyat sa hagdanan patungo sa kanyang opisina. Naiwan si Amara na nakatayo roon. Ang pakiramdam ng pagkalito ay bumalot sa kanya na parang isang malamig na kumot. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang purong pagpapahirap. Ang katahimikan sa malawak na dining hall ay nakakabingi. Si Sofia, na karaniwang masayahin, ay naramdaman ng tensyon at nanatiling tahimik. Paminsan-minsan ay sumusulo-sulyap mula kay Amara patungo sa kanyang tito. Nakatayo si Amara sa gilid, naghihintay ng anumang utos tulad ng dati. Ngunit ngayong gabi, naramdaman niyang ang bawat paghinga niya ay binabantayan. Naramdaman niya ang mga mata ni Sir Miguel na nakatitig sa kanya, hindi sa paraang tulad ng dati, kundi sa paraang mapanuri, na parang sinusuri niya ang isang kalaban. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang nagsalita si Miguel. Ang kanyang boses ay pumuputol sa katahimikan. Hindi siya nakatingin kay Sofia, nakatingin siya ng diretso kay Amara. Reyes, sabi niya, ginagamit ang kanyang apelyido na parang isang insulto. Saan nga ulit galing ang pamilya mo? Nagulat si Amara sa biglaang tanong. Sa Laguna po, sir. At ang iyong ama, anong trabaho niya? Napalunok si Amara. Ang tanong ay parang isang sampal. Wala na po siyang trabaho, sir. Matagal na po siyang umalis. Ang huling dalawang salita ay halos hindi niya masabi. Umalis? Ulit ni Miguel, may pahiwatig ng panunuya sa kanyang boses. O iniwan kayo dahil sa mga utang? Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa kahihiyan. Paano niya nalaman? Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang mga bato. Naramdaman niyang ang lahat ng hangin ay nawala sa silid. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang ipagtanggol ang dignidad ng kanyang pamilya. Ngunit walang salitang lumabas. May mga pinagkakautangan ba kayo, Amara? Tanong niya ulit. Ang kanyang tono ay parang isang taga-usig sa isang korte. Naramdaman ni Amara ang mga luha na nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sir, pakiusap po. Sagutin mo ang tanong ko. Opo, sir. Halos pabulong niyang sagot. Ang kanyang boses ay basag. Tumango si Miguel na para bang kinukumpirma ang isang bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan. Pagkatapos, ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa kanyang pagkain na para bang walang nangyari. Iniwan si Amara na nakatayo roon. Nanginginig. Ang kanyang puso ay basag sa 1,000 piraso. Naramdaman niya na para siyang isang kriminal na hinuhusgahan. Ang kahihiyan ay napakasakit. Mas masakit pa kaysa sa galit. Hindi niya natapos ang kanyang trabaho ng gabing iyon. Nagpaalam siya kay Katrina na masama ang kanyang pakiramdam at nagkulong sa kanyang silid. Umupo siya sa dilim, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kaunting pag-asa na kanyang naramdaman ay ganap na nawasak.
Ang Villa Esperanza na nagsimulang maging isang lugar ng pag-asa ay muling naging isang malamig na hawla. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang isang ilaw na nakabukas pa rin sa itaas. Ang ilaw mula sa opisina ni Sir Miguel. Naisip niya kung ano ang ginagawa nito roon sa kalaliman ng gabi. Ano ang iniisip nito? Anong hatol ang ibinibigay nito sa kanya sa katahimikan ng kanyang santuaryo? Hindi niya alam na sa sandaling iyon, hawak ni Miguel de la Vega ang kanyang telepono. Kausap ang kanyang abogado. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Miguel sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Lahat ng tungkol kay Amara Reyes at sa kanyang pamilya. Bawat utang, bawat sikreto. Huwag kang magtitira ng kahit isang bato na hindi nababaligtad. Ang kanyang isipan at puso ay nasa isang digmaan. Ito ang realidad ni Miguel de la Vega sa mga sumunod na araw. Sa kanyang mesa, nakasalansan ang mga report mula sa abogado. Bawat isa ay isang matibay na ebidensya laban kay Amara Reyes. Utang, isang takas na ama, desperasyon, ang lahat ng senyales ay naroon. Sumisigaw ng panganib. Sinasabi ng kanyang isipan na hinubog ng mapait na karanasan na mag-ingat. Pare-pareho lang sila. Gagamitin nila ang kahinaan mo laban sa'yo. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Amara, sa tuwing nasusulyapan niya ang sinseridad sa mga mata nito habang nakikipaglaro kay Sofia, ang kanyang puso, isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa yelo, ay naguguluhan. Isang gabi, ang digmaan sa kanyang isipan ay naging pisikal. Nakaupo siya sa kanyang opisina, pilit na tinatapos ang isang mahalagang proposal para sa Project Hyperion, ang pinakabagong teknolohiya ng kanyang kumpanya. Ngunit ang mga numero at letra sa screen ay lumalabo. Isang matinding sakit ng ulo ang biglang umatake sa kanya. Kumikirot sa kanyang sentido na parang tinutusok ng libu-libong karayom. Napahawak siya sa kanyang ulo at pumikit ng mariin. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. "Pumasok ka," sabi niya ng pilit. Sinusubukang itago ang sakit sa kanyang boses. Dahan-dahang pumasok si Amara, may dalang isang maliit na tray na may lamang umuusok na tasa. "Nakita ko po kasing bukas pa ang ilaw ninyo," mahina niyang sabi. "Nagtimpla po ako ng salabat. Sabi po ng lola ko, maganda po ito sa sakit ng ulo." Akmang tatalikod na ito nang hindi niya napigilan ng isang ungol dahil sa sakit. Napahinto si Amara at lumingon. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. "Okay lang po ba kayo, sir?" "Okay lang ako. Makakaalis ka na," malamig niyang sagot. Ngunit hindi umalis si Amara. Sa halip lumapit ito. Isang bagay na walang sino man ang nangahas gawin. "Kung papayag po kayo, sir, marunong po akong maghilot. Baka po makatulong." Tiningnan niya ito ng masama, handang pagalitan. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi takot, kundi purong pag-aalala. Sa isang iglap ng kahinaan, sa gitna ng kumikirot na sakit, sumuko siya. Tumango lang siya ng bahagya. Maingat na inilapag ni Amara ang tray at lumapit sa likuran ng kanyang upuan. Naramdaman niya ang pag-aalinlangan sa mga kamay nito bago ito dahan-dahang dumapo sa kanyang mga sentido. Ang mga daliri ni Amara ay maliliit at malambot, ngunit ang paghilot nito ay may tamang diin. Dahan-dahan, paikot-ikot na parang alam na alam nito kung saan nanggagaling ang sakit. Unti-unting nawala ang tensyon sa kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang pabango nito ay simple lang, amoy sabon at sariwang hangin, ngunit para sa kanya, ito ang pinakanakakahumaling na amoy sa mundo. Sa sandaling iyon, lahat ng hinala, lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho. "Mas mabuti na po ba, sir?" Bulong nito, ang hininga ay malapit sa kanyang tainga. Hindi siya sumagot. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, hinawakan niya ang kamay ni Amara. Hinila ito paharap at tumayo. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito.
At bago pa man siya makapag-isip, bago pa man makapagsalita ang demonyo sa kanyang balikat, inilapit niya ang kanyang muka at hinalikan ito. Ang halik ay hindi malambing. Ito ay desperado. Puno ng pagnanasa na matagal nang nakakulong. Naramdaman niya ang paninigas ni Amara sa gulat. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang bahagyang pagsuko, isang pagtugon. Itinulak niya ito palayo nang kasing bilis ng paghila niya rito. Pareho silang humihingal. "Papasensya na po," bulong ni Amara. Ang muka ay namumula. Bago mabilis na tumakbo palabas ng opisina, naiwan si Miguel na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Anong ginawa niya? Pinabagsak niya ang kanyang depensa. Umupo siya muli. Gulong-gulo ang isipan. Sinubukan niyang ibalik ang atensyon sa trabaho, ngunit wala na. Ang alaala ng halik, ang pakiramdam ng mga labi ni Amara ay nakatatak na sa kanyang isipan. Isang tunog ng notification mula sa kanyang computer ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang email mula sa pinakamatindi niyang karibal sa industriya. Ang subject, "A little gift." Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Mayroon itong isang attachment, isang larawan. Pag-click niya rito, bumungad sa kanya ang isang malinaw na litrato ng unang pahina ng Project Hyperion proposal. Ang mismong dokumentong nasa ibabaw ng kanyang mesa ngayon. Ang pinaka-confidential na plano ng kanyang kumpanya. Hindi maari. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagproseso. Sino? Paano? Kailan? Ngayong gabi lang. Habang ginugulo siya, habang abala siya sa halik, ang teorya ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang bomba. Ang pag-aalala, ang salabat, ang paghilot, ang halik. Isang perpektong distraksyon. Nanginginig sa galit, sinuri niya ang buong opisina. Walang nagbago. Imposible. Paano na ipadala ang impormasyon? Naghahanap siya. Sa ilalim ng mesa, sa likod ng mga kurtina, at doon, sa ilalim ng kanyang mesa, sa pinakatagong sulok, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang mura, itim na cellphone. Hindi ito sa kanya. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang wallpaper ay isang plain na itim na screen. Binuksan niya ang gallery. Iisa lang ang laman, ang litrato ng kanyang dokumento. Pagkatapos, binuksan niya ang call logs. Iisa lang din ang nakarehistro. Isang tawag na ginawa 10 minuto lang ang nakalipas sa isang numerong hindi niya kilala. Sa sandaling iyon, ang natitirang pagdududa sa puso ni Miguel ay ganap na nadurog at naging abo. Ang init ng pagnanasa ay napalitan ng nagyayelong kirot, ng pagkakanulo. Isang sakit na napakapamilyar, napakasakit, na doblehin pa ang tindi. Ang lahat ay isang kasinungalingan, isa siyang manggagantsyo. Katulad nilang lahat, isinara niya ang cellphone, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa paligid nito na para bang gusto niya itong durugin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na mas malalim at mas madilim kaysa dati. Hawak na niya ang ebidensya, ang lason, at bukas ipapainom niya ito sa kanya. Buong umaga, para siyang aninong gumagalaw sa mansyon. Iniwasan ni Amara ang bawat pasilyo kung saan maaaring naroon si Sir Miguel. Ang alaala ng halik ay isang apoy na patuloy na nagpapainit sa kanyang mga pisngi. Isang halo ng hiya, pagkalito, at isang maliit, nakakatakot na kislap ng kilig ang nagpapagulo sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin yon? Bakit niya ginawa iyon? At bakit parang may isang bahagi sa kanya na tumugon? Amara. Ang malamig na boses ni Katrina ang pumutol sa kanyang pag-iisip.
Nakatayo ito sa kanyang harapan. Ang mga braso ay magkasalikop. Ang mukha ay may ekspresyong mahirap basahin. Pinapatawag ka ni Sir Miguel sa opisina niya. Nanigas si Amara. Ngayon na po." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. "Oo, ngayon na. Mukhang importante." Bawat hakbang ni Amara patungo sa opisina ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Bawat tibok ay umuulit ng tanong, ano ang sasabihin niya? Anong sasabihin ko? Inaasahan niya ang isang awkward na pag-uusap, marahil isang paumanhin o marahil isang babala na huwag isipin ang nangyari. Ang hindi niya inaasahan ay ang tanawing bumungad sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Sir Miguel na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang buong silid ay parang mas malamig kaysa dati. Ang hangin ay mabigat sa tensyon na halos mahipo na. Sir?" Mahina niyang tawag. Dahan-dahan itong lumingon. At sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin ay nawala sa mga baga ni Amara. Ang mukha nito ay isang maskara ng yelo. Ang mga mata nito, na kagabi lang ay puno ng desperadong pagnanasa, ay ngayon ay 2 piraso ng maitim na salamin. Walang emosyon, maliban sa isang malalim, nakakapasong galit na nakatago sa ilalim. "Isara mo ang pinto." Utos nito. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nanginginig na sinunod ni Amara. Humakbang si Miguel patungo sa kanyang mesa at may kinuha. Lumapit ito sa kanya at walang salitang inihagis ang isang bagay sa maliit na mesa sa pagitan nila. Isang mura, itim na cellphone. Tumingin si Amara sa telepono. Pagkatapos ay tumingin pabalik kay Miguel. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagkalito. "Ano po ito, sir?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Miguel. "Magaling. Magaling kang umarte. Sabihin mo sa akin, magkano ang ibinayad sa'yo para sa Project Hyperion?" "Project? Ano po?" "Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Huwag ka nang magpanggap." Ang kalmadong boses nito ay biglang sumabog sa isang malakas na sigaw na nagpayanig sa buong silid at sa kaluluwa ni Amara. "Alam kong ikaw ang kumuha ng litrato ng mga dokumento ko. Ikaw ang nagpadala nito sa mga kalaban ko." "Ano? Hindi po. Sir, pakiusap. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo." Nagsimula ng mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinuha ni Miguel ang cellphone at marahas na ipinakita sa kanya ang screen. Ang litrato ng isang dokumento, ang isang tawag sa isang hindi kilalang numero. Itong cellphone na ito, nakita ko sa ilalim ng mesa ko pagkatapos mong umalis kagabi, pagkatapos ng perpekto mong palabas. Ang pag-aalala, ang salabat, ang paghilot, ang halik, bawat alaala ay bumalik sa kanya, ngunit ngayon ay nababalutan na ng lason. Ang lahat ay isang plano pala. "Sir, maniwala po kayo sa akin." Humikbi si Amara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon. "Hindi po akin yan. Hinding-hindi ko po magagawa ang ibinibintang ninyo." "Talaga?" tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Isang pobreng babae na baon sa utang na may amang tumakas dahil sa sugal. "Hindi gagawin ang lahat para sa pera. Huwag mo akong gawing tanga." Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Amara na parang mga punyal. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kahirapan. Ginagamit nito ang lahat laban sa kanya. "Ang galing ng plano mo." Patuloy ni Miguel. Bawat salita ay puno ng lason. "Ginawa mong kaibigan ang pamangkin ko. Ipinakita mo sa akin ang isang kabutihan na hindi totoo. At kagabi, ang huling hakbang, isang perpektong distraksyon. Hinawakan nito ang sarili nitong mga labi na para bang nasusuka. At ako, na isang hangal, ay naniwala." "Hindi po totoo yan." Desperadong sigaw ni Amara.
Sir, tumingin po kayo sa akin. Nagmamakaawa po ako. Maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata nito ay ang imahe ng isang taong matagal nang nasaktan, isang taong ayaw nang maniwala pa. Ngumisi ito, isang ngisi na walang anumang saya. Alam mo ba kung ano ang pinaka nakakatawa sa lahat? Sabi nito. Lumalapit sa kanya hanggang sa halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Nagsimula na akong maniwala. Nagsimula na akong isipin na baka iba ka. Huminga ito ng malalim at ang hininga nito ay amoy galit. Pero mali ako. Isa kang manggaganso, katulad nilang lahat. Sa labas ng pinto, nakatayo si Katrina, nakasandal sa pader, hindi nakikita. Ang bawat sigaw mula sa loob ay musika sa kanyang pandinig. Isang dahan-dahan, kontentong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa loob, si Amara ay gumuho na. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang pag-asa ay nadurog. Wala nang paraan para ipagtanggol ang sarili. Ang hatol ay naibigay na. Tumalikod si Miguel at tumingin sa labas ng bintana, na para bang hindi na niya kayang tingnan pa ang mukha ni Amara. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi nito. Ang boses ay hindi na sumisigaw, ngunit mababa, malamig at pinal. Ngayon din, ang mga salita ni Sir Miguel ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang hatol. Umalis ka sa pamamahay ko, ngayon din. Parang manhid ang buong katawan ni Amara habang tumatalikod siya. Hindi niya naramdaman ang kanyang mga paa na humahakbang palabas ng opisina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang tainga at ang paulit-ulit na salitang manggaganso, katulad nilang lahat. Paglabas niya sa pasilyo, ang mundo ay parang bumagal. Nakita niya ang ibang mga kasambahay na sumusuulyap mula sa mga sulok. Ang kanilang mga mata ay puno ng tsismis at awa. Ang bawat tingin ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya ng kahihihiyan. Wala siyang dinala. Paano siya mag-iimpake kung ang bawat hininga ay parang isang pakikibaka? Naglakad lang siya ng diretso, tinatawid ang malawak na sahig na marmol na dati hinangaan niya, patungo sa malaking pinto sa harapan. Sa may pintuan, naghihintay si Katrina. Ang mukha nito ay nagpapakita ng isang perpektong maskara ng pagkukunwaring awa. Amara, anong nangyari? Tanong nito. Ang boses ay malambing na parang seda. Hindi sumagot si Amara. Tumingin lang siya sa labas, sa paparating na dilim. Napakasama ng panahon. Hintayin mo. Kukuha ako ng payong, sabi ni Katrina. Bumalik ito na may dalang isang malaki, itim na payong. Iniabot nito kay Amara. Nang magtama ang kanilang mga kamay, bahagyang yumuko si Katrina, ang kanyang mga labi ay malapit sa tainga ni Amara. Sinabi ko na sayo, bulong nito. Ang bawat salita ay puno ng lason at tagumpay. Hindi ka nababagay dito. Iyon ang huling salita na narinig ni Amara bago siya tuluyang lumabas ng mansyon. Sa kanyang likuran, ang mabigat na pinto ay dahan-dahang nagsara. Ang tunog nito ay pinal at walang awa. Isinasara nito ang isang maikling kabanata ng kanyang buhay na puno ng pag-asang nauwi sa wala. Via Esperanza, via Kawalan. Sa sandaling iyon, ang langit na kanina pa madilim ay nagsimulang magbuhos ng malakas na ulan. Ang mga unang patak ay malamig sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad lang siya palayo sa malaking tarangkahan, walang tiyak na direksyon. Ang payong na hawak niya ay parang isang insulto. Sa isang biglaang pagbugso ng galit at sakit, ibinato niya ito sa gilid ng kalsada. Hinayaan niyang buhusan siya ng ulan, hinayaan niyang basain ang kanyang damit, ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Hindi na niya alam kung alin ang luha at kung alin ang ulan.
Ang dalawa ay magkahalo. Sa kanyang pisngi, isang maalat, malamig na agos ng pighati. Bawat hakbang ay mas bumibigat. Ang mga ilaw mula sa mga poste at mga sasakyan ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang mga alaala ay sunod-sunod na bumabalik sa kanya na parang mga pira-piraso ng basag na salamin. Ang ngiti ni Sofia, ang paghilot niya sa sentido ni Sir Miguel, ang halik, ang akusasyon, manggaganso. Ang salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi siya iyon. Hinding-hindi siya magiging iyon. Ngunit paano niya ipaglalaban ang sarili kung ang mundo mismo ay humatol na sa kanya? Paano na ang kanyang ina, ang mga bayarin sa ospital, ang nagbabantang tawag mula sa mga nagpapautang? Ang bigat ng lahat ng ito ay biglang dumagan sa kanya. Ang pagod sa katawan, ang sakit sa puso, ang kawalan ng pag-asa. Huminto siya sa gitna ng sidewalk. Ang mga tao ay naglalakad sa paligid niya. Bawat isa ay may sariling payong, sariling destinasyon, sariling buhay. Siya lang ang nakatayo roon, basang-basa, nawawala. Sa loob ng Villa Esperanza, sa bintana ng kanyang opisina, nakatayo si Miguel. Pinanood niya ang papalayong anyo ni Amara, hanggang sa ito ay maging isang maliit na tuldok na lang sa gitna ng malakas na ulan. Pagkatapos ay nawala ito. Isang bahagi sa kanya ang nagsasabing, tama ang ginawa niya. Ngunit bakit? Sa halip na gumaan ang pakiramdam, ay parang may isang malaking butas na naiwan sa kanyang dibdib. Sa galit na hindi niya maintindihan, sinuntok niya ang salamin ng bintana. Hindi ito nabasag, ngunit ang sakit sa kanyang mga kamao ay hindi maikumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Tito Miguel? Isang maliit na boses ang tumawag sa kanya mula sa pintuan. Si Sofia! Nakatayo ito roon, yakap-yakap ang manikang ibinigay ni Amara. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Nasaan po si Ate Amara? Tumingin si Miguel sa kanyang pamangkin. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Wala na siya? Malamig niyang sagot. Bago ito tinalikuran at pumasok sa kanyang silid, iniwan ang bata na nagsisimulang umiyak sa pasilyo. Sa labas, sa isang kalyang hindi pamilyar, naramdaman ni Amara ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang mga ilaw ng poste ay nagsimulang sumayaw. Ang tunog ng ulan ay unti-unting humina. Ang huling nakita niya ay ang mukha ng kanyang ina na nakangiti. Bago ang lahat ay naging itim, ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang semento. Walang malay, sa gitna ng walang pakialam na bagyo. Ang katahimikan, iyon ang naging bagong ingay sa Villa Esperanza. Isang katahimikan na mas malakas, mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos umalis ni Amara, tumigil sa pagsasalita si Sofia. Sa una, inisip ni Miguel na isa lang itong pagtatampo. Lilipas din. Ngunit lumipas ang isang araw, 2, 3. Ang masayang tawa na nagsimulang umalingaw-ngaw sa mga pasilyo ay muling naglaho. Ang hapagkainan ay muling naging isang malungkot na lugar kung saan ang pagkain ay tinititigan lang, hindi ginagalaw. Sofia, your doctor is here, sabi ni Miguel isang hapon. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ang bata na nakaupo sa tabi ng bintana ay hindi lumingon. Ang tanging hawak nito ay ang manikang basahan na ginawa ni Amara, yakap-yakap na parang ito ang huling bagay na may halaga sa mundo. Pumasok ang matandang doktor ng pamilya. Pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri na walang anumang kooperasyon mula kay Sofia, kinausap niya si Miguel sa labas. Miguel, ang katawan niya ay malusog. Sabi ng doktor, inaayos ang kanyang salamin. Pero ang isip at damdamin niya, hindi. This is more than just sadness. This is a psychological response, a form of trauma. May malaki bang pagbabago na nangyari sa buhay niya kamakailan? Napalunok si Miguel. Ang mga salita ng doktor ay parang mga daliring tumuturo sa kanya. Inaakusahan siya.
May umalis na katulong. Ang mga salita ay parang buhangin sa kanyang bibig. Tumingin sa kanya ang doktor ng may pag-unawa. Kung sino man ang katulong na yon, malaki ang naging epekto niya kay Sofia. Kailangan mong mag-ingat. Ang patuloy na ganitong estado ay maaaring magdulot ng mas malalang problema sa kanyang kalusugan. Pagkaalis ng doktor, naiwan si Miguel na nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang mundo ay nagsisimulang gumuho. Ang solusyon na ginawa niya, ang pagtataboy sa lason, ay siya palang lumilikha ng mas malalang sakit sa pinakamamahal niyang tao. Pumasok siya sa silid ni Sofia, lumuhod siya sa harap ng bata. "Sofia, please, kausapin mo si Tito. Anong gusto mo? Bibilhin ko, kahit anong laruan." Walang sagot. "Gusto mo bang magpunta sa Disneyland?" Katahimikan. "Sofia, please." Ang kanyang boses ay halos magmakaawa na. "Talk to me." Dahan-dahang itinaas ni Sofia ang kanyang ulo. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay blanko at walang buhay. At sa isang boses na halos pabulong, sinabi nito ang mga unang salita na narinig niya mula rito sa loob ng 1 linggo. "I want Ate Amara back." Para siyang sinampal. Tumayo siya at walang salitang lumabas ng silid. Sa kanyang pagbaba, nakasalubong niya si Manang Celia, isa sa mga pinakamatandang kasambahay sa mansyon na may dalang isang baso ng gatas. "Para kay Sofia po, sir," sabi nito. "Wag na, Manang. Hindi rin niya iinumin yan." Mapait na sagot ni Miguel. Napabuntong hininga ang matanda. Kawawa naman ang bata. Mula nang umalis si Amara, naging napakatahimik ng buong bahay. Tumingin ito kay Miguel. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi niya mawari. "Alam niyo po, sir, noong araw na umalis si Amara, lahat kami dito ay nalungkot. Maliban sa isa." Kumunot ang noo ni Miguel. "Anong ibig mong sabihin?" "Si Katrina po," mahinang sabi ni Manang Celia. Parang masyado po siyang masaya. Narinig ko pa po siyang humuhuni habang naglilinis. Kakaiba lang po sa pakiramdam." Hindi sumagot si Miguel, ngunit ang mga salita ng matanda ay tumatak sa kanyang isipan. Isang maliit na buto ng pagdududa ang itinanim sa isang lupang nagsisimula ng maging marupok. Gabi na, hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Sofia at ni Manang Celia ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang ulo. Tumayo siya at pumunta sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang security footage mula sa araw na pinalayas niya si Amara. Pinanood niya ang eksena. Si Amara na lumalabas, basang-basa ng ulan, ang mukha ay basag sa pighati. Pagkatapos, nakita niya si Katrina na sumunod, nag-abot ng payong. At doon, nang tumalikod na si Amara, bago muling pumasok si Katrina sa loob, nakita niya ito. Isang saglit lang, isang kislap. Ngunit sapat na para makita ng kanyang sanay na mga mata. Isang maliit, kontentong ngamanan ngiti sa mga labi ni Katrina. Isang nga ang ngiti ng tagumpay. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang bagay na pilit niyang kinalimutan. Ang oyayi na inaawit ni Amara para kay Sofia. Ang parehong oyayi na paborito ni Isabela. Noong una, inisip niyang isa itong plano. Isang paraan para makuha ang loob niya. Ngunit ngayon, paano kung nagkataon lang? Paano kung ang kantang iyon ay isang ordinaryong kantang pambata lang pala? Paano kung ang lahat ng hinala niya ay nakabase sa isang maling pundasyon, ang pundasyon ng sarili niyang nasirang nakaraan? Ang nangiti ni Katrina, ang saya nito, ang pag-awit nito ng oyayi na konektado sa nakaraan. Ang lahat ay nagsimulang maging isang nakakabahalang larawan sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng magkamali ulit. Kailangan niya ng katotohanan. Hindi opinyon, hindi hinala, katotohanan. May isang bagay na hindi niya ginawa sa gitna ng kanyang galit. Isang bagay na dapat ay una niyang ginawa. Kinuha niya ang itim na cellphone mula sa isang nakakandadong drawer sa kanyang mesa. Ang ebidensya.
Tinitigan niya ito, ang murang plastic, ang blankong screen. Hindi niya ito ipinasuri sa kanyang mga tech expert. Hindi niya ipinahanap ang pinagmulan ng numero. Ang kanyang galit ang naging hukom at tagapagpatupad ng batas. Ngayon, iba na. Kinuha niya ang kanyang sariling telepono. Tinawagan niya ang pinuno ng kanyang security and investigation team. "Marquez," sabi ni Miguel sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. "May ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na top priority. May hawak akong isang cellphone. Gusto kong malaman ang lahat tungkol dito. Saan ito binili? Kailan at sino ang may-ari ng numerong tinawagan mula rito? Gusto ko ng sagot bago sumikat ang araw." Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa madilim na gabi, ang laban para sa katotohanan ay nagsimula na. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang emosyon na mas malakas pa kaysa sa galit. Takot. Ang takot na baka siya ang nagkamali. Hindi natulog si Miguel ng gabing iyon. Naupo lang siya sa dilim ng kanyang opisina, hawak ang malamig na ebidensya, naghihintay. Bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido, kasabay ng mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Paano kung nagkamali ako? Madaling araw na nang tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Marquez ay lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Sir?" sabi ng nasa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. "May resulta na kami." "Sabihin mo sa akin," utos ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. "Ang cellphone, sir. Binili ito 2 linggo na ang nakakaraan. Cash, sa isang maliit na tindahan sa Quiapo na walang security camera. Halatang plinano para hindi matrace." Kinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Plinano. Ang numero? Ang numerong tinawagan, sir. Nakarehistro sa isang di kilalang pangalan. Pero nang tinrabaho ng team ko, lumabas na pag-aari ito ng isang notorious na fixer. Isang go-on for hire na nagngangalang Dante. At ayon sa aming mga record, si Dante, isa siya sa mga taong madalas utusan ni Miss Isabela Cruz noon. Napatigil sa paghinga si Miguel. Isabela, ang multo ng kanyang nakaraan. Ang lason na akala niya ay matagal nang nawala sa kanyang sistema ay bumabalik. Ang lahat ay konektado. "May isa pa po, sir," sabi ni Marquez. "Yung head housekeeper ninyo, si Katrina Ramos, may pinapahanap po kayong impormasyon tungkol sa kanya. Tama po ba?" "Oo," mabilis na sagot ni Miguel. "Anong nalaman ninyo?" Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Marquez. "Sir, walang taong nagngangalang Katrina Ramos sa official records na tumutugma sa profile niya. Pero nang ginamit namin ang facial recognition sa mga larawan niya, may lumabas na pangalan. Ang tunay niya pong pangalan ay Katrina Cruz." Cruz. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Miguel na parang isang putok ng baril. Katrina Cruz, ang nakababatang kapatid ni Isabela. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan ng isang perpektong binalak na paghihiganti. Ibinaba niya ang telepono. Ang galit na kanyang naramdaman ay hindi na mainit. Ito ay malamig. Isang nagyayelong galit na humihingi ng katarungan. Hinintay niyang mag-umaga. Hinintay niyang magsimula ang normal na takbo ng mansyon. Pagkatapos, tinawagan niya si Katrina sa intercom. "Katrina, pumunta ka sa sala." "Ngayon din," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Pagbaba niya, naroon na si Katrina. Nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ngumiti ito sa kanya. Isang perpektong nangiti ng isang tapat na lingkod. "Ano po ang maipaglilingkod ko, Sir Miguel?" Hindi siya sumagot. Naglakad siya patungo sa malaking pinto ng sala at nilock ito. Ang tunog ng pag-click ng kandado
ay malakas sa katahimikan. Napalingon si Katrina, ang ngiti ay bahagyang naglaho, napalitan ng pagkalito. Bakit niyo po nilock, sir? Para walang istorbo sa pag-uusap natin, sabi ni Miguel, dahan-dahang humarap sa kanya. Tungkol po saan ito, sir? Tanong ni Katrina. Sinisimulan ng magkunwaring nag-aalala. Inilabas ni Miguel ang itim na cellphone mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa mesa. Pamilyar ka ba dito? Nanlaki ang mga mata ni Katrina sa pagkukunwaring gulat. Diyos ko, yan po yung ebidensya laban kay Amara. Nasaan niyo po nakita? Huwag ka nang umarte, Katrina, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. O mas gusto mong tawagin kitang Miss Cruz? Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Katrina. Ang maskara ay nabasag. Ang pagkukunwari ay naglaho. Ang tanging naiwan ay ang hubad na katotohanan. Paano? Ang tanong ay hindi paano. Sabi ni Miguel, humahakbang palapit. Ang tanong ay bakit? Bakit mo ginawa to? Para sa kapatid mo. Sa halip na matakot, isang bagay na kakaiba ang nangyari. Tumawa si Katrina, hindi isang simpleng tawa. Isang tawa na puno ng galit, sakit, at tagumpay na pinaghalo. Oo, para sa kapatid ko. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matinis at puno ng lason. Ang kapatid ko na sinira mo. Ang kapatid ko na minahal ka ng buong buo, pero tinalikuran mo na parang basura. Minahal? Niloko niya ako. Nakipagsabwatan siya sa mga kalaban ko. Dahil natakot siya sa'yo, sa pagiging kontrolado mo, sa pagiging malamig mo. Ginawa mo siyang isang ibon sa loob ng isang gintong hawla. Patuloy ni Katrina, ang mga luha ng galit ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. At ang babaeng yon, si Amara. Nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Nakita kong binibigyan mo siya ng kapangyarihang hindi mo kailanman ibinigay sa kapatid ko. Kaya kinuha ko siya sa'yo. Ginamit mo ang isang inosenteng tao. Inosente? Muling tumawa si Katrina, isang tawang nakakakilabot. Walang inosente sa mundong ito, Miguel. Ginawa ko lang sa kanya ang ginawa mo sa kapatid ko. Sinira mo siya. Kaya sinira ko rin ang pag-asa mo. Pinatikim ko sa iyo ang laso ng pagdududa, ang sakit ng pagkakanulo. At ang pinakamasarap sa lahat, ikaw mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Ikaw ang humatol. Ikaw ang pumatay sa sarili mong kaligayahan. Sa labas, narinig na ang tunog ng mga security guard na paparating. Tinawagan na pala ni Marquez. Habang kinukuha ng mga guard si Katrina, hindi ito pumalag. Tumingin lang ito ng diretso kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Nang magsara ang pinto at muling tumahimik ang sala, gumuho ang mga tuhod ni Miguel. Napaluhod siya sa sahig na marmol. Ang katotohanan. Nalaman na niya ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay isang salamin na nagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Hinusgahan niya ang isang inosenteng babae. Sinaktan niya ito. Ipinahiya. Ipinatapon. Ang imahe ni Amara na naglalakad palayo sa gitna ng ulan ay bumalik sa kanya, hindi na bilang isang traidor, kundi bilang isang biktima, ang kanyang biktima. Isang ungol ng pagsisisi at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad kahit na huli na ang lahat. Ang amoy ng pritong isda at mainit na sabaw ang naging bagong pabango ni Amara. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato at ang masayang tawanan ng mga customer ang naging bago niyang musika. 2 buwan na ang lumipas mula noong gabi ng bagyo. Sa tulong ng isang matandang ale na naawa sa kanya, nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na karinderya sa isang abalang kanto sa Maynila. Ang sahod ay maliit, sapat lang para sa pang-araw-araw na gastos at sa unti-unting pagbabayad sa mga utang, ngunit ito ay marangal.
Bawat sentimo ay galing sa kanyang pawis. Dito, hindi siya si Amara Reyes, ang akusadong katulong. Dito, siya si Ara, ang masipag na serbidora na laging may ngiti sa kanyang mga labi. Kahit na ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan ay nagpapakita ng isang lungkot na hindi kayang itago. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Bago pa man siya makapag-angat ng tingin, narinig niya ang isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Amara. Ang tray na hawak niya ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na baso ay umalingaw-ngaw sa buong karinderya, tulad ng nangyari noong unang araw niya sa mansyon. Nakatayo sa kanyang harapan si Miguel de la Vega. Hindi siya ang Sir Miguel na kilala niya. Wala ang mamahaling suit, wala ang malamig na aura ng isang CEO. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita roon. Isang malalim, nakikiusap na pagsisisi. Ang lahat ng tao sa karinderya ay napahinto, nakatingin sa kanila. Bakit po kayo nandito, sir? Nauutal niyang tanong. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi sumagot si Miguel. Tumingin lang ito sa kanya, na para bang isang taong nakahanap ng tubig pagkatapos maligaw sa disyerto ng napakatagal. Mabilis na lumapit si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya. Ara, ayos ka lang? Sino to? Papasensya na po, sabi ni Miguel. Ang boses ay magalang. Maari ko po bang makausap si Amara? Saglit lang po. Lumabas sila sa maingay na karinderya at tumayo sa gilid ng kalsada. Ang hangin ay puno ng usok at ingay ng mga sasakyan. Isang mundong napakalayo sa tahimik na hardin ng Villa Esperanza. Amara, muling sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Hindi umimik si Amara. Hinintay niya ang mga paliwanag, ang mga dahilan. Ngunit ang sunod na sinabi ni Miguel ay hindi niya inaasahan. Wala akong karapatang humingi ng tawad, sabi nito. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Dahil ang ginawa ko ay walang kapatawaran. Nabulag ako ng nakaraan ko. Nang takot ko na muling maloko, muling masaktan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat tungkol kay Isabela sa pagkakanulo sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ikinuwento niya ang mga pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso para protektahan ang sarili. Nang dumating ka, patuloy niya, sinimulan mong sirain ang mga pader na yon nang hindi mo namamalayan. At natakot ako. Kaya nang dumating ang ebidensya, hindi na ako nag-isip. Ginawa ko itong dahilan para patunayan sa sarili ko na tama ako, na lahat ng tao ay pare-pareho lang, pero ako ang mali. Ako ang naging halimaw sa kwento, hindi ikaw. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa mga mata ni Amara. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. Sa kanyang harapan ay hindi isang malupit na amo, kundi isang lalaking sugatan. Nahuli na si Katrina, sabi ni Miguel. Inamin na niya ang lahat. Kinuha ni Miguel ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Nalaman ko ang tungkol sa utang ng pamilya mo. Ito, bayad na ang lahat, pati ang mga bayarin sa ospital. Huwag mong isipin na ito ay bayad para sa kapatawaran mo. Ito ay pagtatama sa isang malaking pagkakamali na nagawa ko. Tinitigan ni Amara ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko rin hinihiling na bumalik ka. Ang tanging hinihiling ko ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na patunayan sa'yo na kaya kong magbago, na kaya kong maging isang taong karapat-dapat sa kabutihan mo. Hihintayin ko, bulong niya, kahit gaano katagal. Makalipas ang ilang buwan, ang tarangkahan ng Villa Esperanza ay muling bumukas para kay Amara. Ngunit ngayon, hindi siya nakasuot ng uniforme.
Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Hindi siya pumasok bilang isang katulong, kundi bilang isang bisita. Ang mansyon ay iba na. Mas maliwanag. Ang mga bintana ay nakabukas, hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok. May mga bagong bulaklak sa mga florera. Ang hangin ay mas magaan. Bago pa man siya makarating sa pintuan, isang maliit na figura ang mabilis na tumakbo palabas. Ate Amara! Ang sigaw ni Sofia ay puno ng purong saya. Tumakbo ito at yumakap ng mahigpit sa mga binti ni Amara na para bang ayaw na niya itong pakawalan pa. Lumuhod si Amara at niyakap pabalik ang bata. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Mula sa pintuan, lumabas si Miguel. Nakangiti ito. Isang tunay, malawak na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Wala na ang lamig, wala na ang bigat. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang bagong tao. "Welcome back, Amara," sabi niya. Hawak ang kamay ni Sofia. Naglakad sila papunta sa hardin. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Walang masyadong salita. Hindi na kailangan. Ang kanilang mga ngiti, ang mahigpit na hawak ni Sofia sa kamay ni Amara, at ang paraan ng pagtingin ni Miguel sa kanya ay sapat na. Sa Villa Esperanza, sa wakas, ang pag-asa ay hindi na isang salita lamang na nakaukit sa bakal. Ito ay isang pangako na hinahawakan ng kanilang mga kamay sa ilalim ng papalubog na araw, isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Miguel. Maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat salitang isinulat, bawat emosyong ibinahagi ay iniaalay namin sa inyo. Sa pagsulat ng istoryang ito, naramdaman namin ang sakit ni Amara, ang bigat ng nakaraan ni Miguel, at ang unti-unting paghilom ng kanilang mga sugatan na puso. Naging isang paalala ito na ang buhay, tulad ng isang kwento, ay puno ng hindi inaasahang pagsubok at mga kabanata ng kadiliman. Ngunit higit sa lahat, ang kwento ni na Amara at Miguel ay isang testamento sa kapangyarihan ng kabutihan. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sa pag-unawa sa mga pagkakamali, at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa kahit na ang paligid ay nababalot ng kawalan. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan kaming isang munting aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat, nagmamahal, pusong muling umiibig.